Gusto nga ba talaga bumalik ni Presidente Bongbong Marcos ang Pilipinas sa ICC? Kasi mga kotsero, yan yung isa sa mga batikos kahapon nung pumutok tong issue na to. Gusto ba talaga ni Presidente Bongbong Marcos na bumalik ang Pilipinas sa ICC? Dahil sa kanyang statement na pinag-aaralan daw kasi kung paano makakabalik. Pero yun ba talaga ang statement? Tingnan muna natin yung mga balita. Kasi kailangan natin mapanood yung video ni Presidente in its proper context. Kasi maraming nagbalita na yung parte lang na yon ang kanilang kinuha. Pero ano bang background nito? Okay, ano bang background? Papakita ko sa inyo yung background. Ang background nito, mga kotsero, ay ito. Yung mga mambabatas na gustong maipag-cooperate tayo sa ICC. Ito yung unang balita niya, November 21, 2023, nung si Benny Abante at ang isa pang kongresista ng One Rider Party List, naglabas ng resolusyon para compelling, well, not necessarily compelling, but suggesting to the executive department na, huy, cooperate na kayo sa ICC. Yun ang sinabi ni Benny Abante. Sino ba isa yun? One Rider Party List. Si Ramon Rodrigo Gutierrez. Si Ramon Rodrigo. Ramon telenovela pangalan ni Sir. Okay? Ba't yan? Okay. So yan yung una. Dito parang ito yung naging trigger ng mga balita. And then the following day, November 22, si Edsel Lagman naman. Alam naman natin to si Edsel Lagman. Ano to? Dilawan talaga yan. So, what do we expect? Wala tayong expect dyan na pro-admin. Opposition yan. At hindi siya tatahimik hanggat di sila yung nakaupo. So, alam mo, presidente nga yan ng Liberal Party. So, what do we expect from him? So, sabi rin niya, Lagman says Marcos may consider House sentiment on ICC probe. Ang sabi pa niya, ayan, palagay ko naman ang ating Pangulo ay titignan yung sentiment ng Kongreso, ng House of Representatives, at sa mundo naman wala namang na-close. Wala namang na-close, pwede ma-open. Ayan. Sa mundo naman, wala naman daw sarado na hindi pwedeng buksan. Sige nga, kayo nga, willing ba kayo maging loyalista? Willing ba kayo maging DDS? Walang close na hindi pwede mabuksan, di ba? Yung mga executive agencies ay pwede magpalit ng isip. Kung talagang nakikita nila na tama talaga na mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. So yun ang sinabi ni Edsel Lagman. Ngayon, dito sa mga comments na to, mga kotsero, nagsalita din si VP Sara. Na alam naman natin kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos. Sabi niya, wag na kayo makulit. Sabi niya sa dalawang grupo na to, sa Congress, no? Wag na kayo makulit. Sabi. Yan, in light of the sudden and unannounced joint meetings being convened in the House of Representatives regarding the International Criminal Court, jurisdiction over our country, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words that our President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. reiterated less than half a year ago. So, yun ang sinabi niya. So, pinaalalahanan niya yung ating Kongreso na, uy, magsalita na ang Presidente natin tungkol dyan. Salita na siya. Huwag na makulit. And ito, gumawa na tayo ng video tungkol dito. And quite frankly, si VP Sara is correct in highlighting all of these things. Una, sinabi na nga ni Presidente before na hindi na tayo makikipag-usap sa ICC. No cooperation. Not anymore. We're done. So, malinaw naman yung kanyang policy. Okay. Tapos pangalawa, ito, mas ko dito sa punto na to, may bias ako siguro dito sa pangalawa niyang comment. Yung sa unang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, given na yan eh. Kumbaga, since the President is the chief architect of our foreign policy, given na yun, na nung sinabi ni Presidente na wala na, hindi na tayo maikipag-usap kay ICC, tapos na yun doon. Wala nang, no ifs or buts doon. And that's it. That's our foreign policy when it comes to ICC. Ito sa pangalawa, medyo mas malapit ito sa puso ko, being an aspiring lawyer. Mas malapit ito sa puso ko.
Kasi mga kotsero, dito sa sinabi niya sa pangalawa, kapag hinayaan daw natin na makapasok ang ICC sa Pilipinas at mag-imbestiga ng mga krimen kung saan meron tayong exclusive jurisdiction. Jurisdiction po mga kotsero, yan po ay ang kapangyarihan ng ating mga korte para litisin at magkaroon ng kapangyarihan sa pagkatao ng ikinakasuhan. Yun po ang jurisdiction. So dito po sa Pilipinas, tayo po ay merong exclusive jurisdiction sa mga krimen na nagaganap dito sa loob ng ating bansa. Ganun po yun. Saan ba naganap itong mga krimen na sinasabi lang war on drugs? Saan ba naganap to? Sa Hague? Hindi. Hindi naman to nangyari sa Netherlands. Hindi naman nangyari sa States. Nangyari ito sa teritoryo ng Pilipinas. Within the Philippine territory. Kaya nga nung nabanggit ko sa huling video ko tungkol dito, malamang sa malamang ang dahilan kung bakit dinala sa Hague or dinala sa ICC yung kaso ni former President Rodrigo Duterte ay dahil sa ating pong konstitusyon, meron pong immunity ang Pangulo from suit. Hindi mo pwedeng kasuhan ng presidente. Yun po ang sinasabi ng ating konstitusyon. Ngayon, mga kotsero, para makasuhan agad nila si presidente at magkaroon ng legal loophole or they took advantage of a legal loophole kung saan dinala nila yung kaso sa ICC para lang makasuhan si presidente. Ngayon, mga kotsero, hingi sila ng hustisya sa war on drugs through the ICC. But we also have what we call a complementarity principle sa sa Rome Statute kung na sinusunod ng ICC. Sabi sa Rome Statute na papasok lang ang ICC kapag pag hindi dinidinig, sadyang hindi dinidinig ng gobyerno o ng estado o walang kakayanan ang estado na magbigay hustisya sa mga naging biktima ng genocide, crimes against humanity, etc. etc. Yun po yung sinabi ng Rome Statute. Malinaw ho yun dun. Ngayon, meron po ba tayong investigasyon na nagaganap tungkol sa war on drugs? Meron. Meron ba tayong mga nahatulan na perpetrators ng war on drugs? Meron. Kaso, syempre, mga low level yun, mga police, etc. etc. Wala silang paki dun. Walang paki yung mga opposition doon. Walang paki yung mga taong katulad ni Lagman doon. Walang paki yung mga tao na may interes doon sa mga may interes sa Kongreso doon sa mga low level. Ang target nila, si Digong, si VP Sara, si Bongo, at saka si Bato de la Rosa. Yung mga malalaki. Syempre nga naman, the bigger the fish, the bigger the impact. Yon. Ngayon, mga kotsero, kaya po sinabi dito ni VP Sara, meron naman tayong exclusive jurisdiction, meron naman tayong prosecutors, meron tayong korte. Ba't hindi natin dito dalhin? Totoo naman. It effectively belittles and degrades our legal institutions. Kaya mga kotsero, as a future lawyer, nagtataka nga ako dito sa mga ibang abogado na pro ICC. Sa kanila, ay happy sila. Bakit? Ibig sabihin, iniisip nyo talaga na walang kakayanan ng ating mga korte na litisin itong mga kaso na ito? So weird. Nag-abogado ka pa. Nag-judge ka pa. Nag-justice ka pa. Kung palagay mo, ang ating justice system, kailangan ng tulong. But anyway, so yun na nga. Ngayon, dahil lumabas ang balita na pumapayag na raw si Presidente Bongbong Marcos na papasukin ng ang ICC. Pinag-aaralan na raw. Hindi lang papasukin ng ICC, kung hindi, bumalik sa Rome Statute. Yun na ngayon ang issue. Ito yung background. Ito yung ganap. So, ang gusto nilang palabasin, mga kotsero, ay kinontra ni PBBM si VP Sara.
Yun ang gusto nilang palabasin. Pero may kontra nga ba? Yun ang tanong. May kontra nga ba? I propose na wala. Walang kontra. Basahin natin yung mga balita. Tulad nito, si Krappler. Sabi ni Krappler, Marcos says Philippines to return to ICC under study. Ito pa. Si Sinquirer. PH return to ICC fold under study. Pinag-aaralan na pala eh. Ito pa isa. Marcos says Philippine return to ICC under study. Isa sila ng headline, no? Lahat sila puro yan ang headline. Mga Ochero, ang kinuha nila yung huling parte na nung interview. Ito yung last sentence nung interview eh. Kumbaga, sa dinami-dami ng sinabi mo, ang kinuha lang yung last few words mo. Grabe kayo, mainstream media. Grabe kayo, gumagaya kayo sa aming mga vloggers na puro clickbait. Lakas maka-clickbait eh. Huwag kayong ganun. Sabi nyo, kayo nga yung di ba? Kayo yung sa inyo nang gagaling ang katotohanan at ang facts. Hindi naman ito yung sinabi ni Presidente. Sinabi verbatim. Pero hindi ito yung kanyang ibig sabihin. Napakalayo nito sa sinabi ni Presidente. Ano yung sinabi ni Presidente? Ipapakita ko sa inyo. Ito. Maikli lang naman yan. 1 minute 53 seconds lang naman yan. Ito yung sinabi niya. I knew this. There's a resolution filed by some lawmakers asking the government to cooperate with ICC para ma-push through daw yung probe. What do you think of this, sir? Well, this is not unusual, but it's really a sense of the House resolution. And it's the sense they are just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong 'yan. And that's really where the conflict is. Sa dinami-dami na sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, ang pinick up ng mainstream media, mga Kochero, iisa, understudy. My goodness. Nasaan ang conflict? Ang sinabi ni VP Sara, ito, napakalinaw naman kasi. Ayan, nasaan na yun? Ito na pala yun. Question of jurisdiction pa rin ang pinag-uusapan eh. Hindi naman sinabi na ang kinuha nyo lang yung understudy, yung posible pinag-aaralan daw. Actually, di pa nga sure. Pinag-aaralan daw na babalik sa ICC. Daw. Yun ang sinasabi. Pero napakalino naman ang sinabi ni Presidente. Ni-reiterate lang niya kung ano yung sinasabi ng Congress. Balikan natin yung parte na yun. Let's break this down. Let's break this video down para
Para malinaw sa ating lahat. I knew Sir, this. there's a resolution filed by some Yes. lawmakers Yeah. asking the government to cooperate with ICC para ma-push through daw yung probe. What do you think of this, sir? Would you Well, allow this? this is not unusual, but it's really a sense of the House resolution. And it's the sense they're just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But So malinaw yung sagot ni Presidente kasi ang tanong, ano daw ang masasabi mo doon sa sentiments ng House? Sabi niya, well, it's just a sentiment. A sentiment is a sentiment. Sentimiento nyo yan. Yan ang opinion nyo. O di respeto natin. Ganun lang naman kasimple yun. There's nothing more to read beyond that. O, tuloy natin. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. There is still some problems. As I have said, there are still some problems when it comes to jurisdiction and sovereignty. Ano yung sinabi ni Bibi Sara? Balikan natin. Kasi hilig yung pag-awayan itong dalawang to eh. To allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional, but effectively belittles and degrades our legal institutions. Kontra ba? Kumontra? Hindi. Walang kontra. Walang kontra. Sinabi ni Presidente, the fundamental question, ang pinaka-basic, ang pundasyon ng tanong dito ay jurisdiction at sovereignty. At hanggang hindi nasasagot yan, mahihirapan tayong umusad. Ulitin natin para naiintindihan nyo talaga. Problems in terms of jurisdiction and nations. But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But kung masosolve daw yung problema sa issue ng jurisdiction at sovereignty, ibang usapan yon. Ibang usapan yon. Ganon. Tapos, medyo fundamental yung mga question na ganon eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. So, anong sinabi ni Presidente? Fundamental yan, pundasyon yan nitong issue sa ICC, yung jurisdiction at sovereignty. Jurisdiction, ibig sabihin, kailan pwedeng sumakop ang ICC sa mga krimen na nagaganap sa loob ng bansa, which is, by Constitution, is within the exclusive jurisdiction of our Philippine courts. Nasa jurisdiction ng ating Philippine courts, ng ating mga korte, ng ating kapulisan. Nasa atin ang jurisdiction eh. So hahayaan ba na, kaya mayroong question of sovereignty or kalayaan. Hahayaan ba natin ang isang foreign court na pumasok sa ating bansa at diktahan tayo kung paano iimbestigahan ang war on drugs at paano hahatulan yung mga perpetrators ng war on drugs? Kaya sinabi rin ni VP Sara, nakakabastos yan sa ating legal institution. Ibig sabihin, tinatanggap natin na walang kwenta ang ating mga korte, ang ating mga abogado. Yun ba ang sinasabi natin? Will the Supreme Court give in to that kind of mentality? I don't think so. Patuloy natin yung video. There is also a question, should we return? Dito ngayon pumasok. Ibig sabihin, mga kutsero, dito ngayon pumasok yung question ng understudy. Ibig sabihin, sinagot muna yung tanong, napapayag ka ba na pumasok sa Pilipinas ang ICC? Simple lang ng sagot ni Presidente, hindi. Hindi niya papayagan na pumasok sa Pilipinas ang ICC dahil may problema
sa foundational question of jurisdiction at sovereignty. Simpleng-simple mga kotsero. Tapos itong mainstream media, ano ang pinick up nila? Itong understudy. Under the fold of the ICC. So that's again understudy. See? So we'll just keep looking at it and see what our options are. Ibig sabihin mga kotsero, sa 1 minute 20 seconds, ang kinuha lang nila yung natitirang segundo. So we'll keep looking at under the fold of the ICC. So that's again understand. Sorry. Sa 1 minute 20 seconds, ito yung time eh. Sa 1 minute 20 seconds, sa dinami-dami ng sinabi ni PBBM no nauna, sa first 1 minute, ang kinuha lang nila ay yung 20 seconds. Baka 13 seconds nga lang eh. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again understudy. That's it. We'll just keep looking at it. And yun lang yung kinuha nila. Yun lang ang kinuha ng mainstream media para i-hype at i-build up. Hindi, asan ang pagiging factual nyo dyan, mainstream media? Sinabi ba ni Presidente na babalik tayo sa ICC? Hindi. Naka-premise yung comment eh. Merong pinanggalingang konteksto yung comment. Tapos ang highlight nyo, yung 13 seconds. Ano ba naman itong mainstream media natin? See what our options are. Simple lang para sa akin, simple lang naman. Ito na yung summary ng posisyon ng ating presidente pagdating sa ICC. Ito na yon. Kapag ito hindi nyo pa pag ito hindi pa naintindihan talaga, ewan ko na lang. Yung isyung yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong 'yan. And that's really where the conflict is. Naintindihan. Ulitin natin, baka may mga hindi nakaintindi. Just in case, hindi naintindihan. Sasabi sa atin, kung sino iimbestigahan, siguro tama. Para sa akin, simple lang naman yung isyung yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong 'yan. And that's really where the conflict is. Malinaw naman, 'di ba? Ulitin natin. Tagalog na 'yan. For emphasis. For emphasis. Ulitin natin. Game. Simple lang naman yung isyung yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Right. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong 'yan. And that's really where the conflict is. Malinaw ba, guys? Kasi sa akin malinaw. Mayroong English version, may Tagalog version, tapos ang kinuha ng tong mainstream media na to, mga mokong na to, yung understudy, ito talaga yung pinick up nyo, mainstream media, talaga. Pinag-aaralan bumalik. Kumbaga sa decision ng Supreme Court, ano lang yan, obiter dictum. Obiter dictum, ibig sabihin walang bearing dun sa actual na decision. Comment lang, nasabi lang, nabanggit lang. Yun lang, ganun lang tong understudy na to, nabanggit lang to ni Presidente. Lang kwenta to. Tapos ito yung hinighlight nyo. Sa dinami-dami ng sinabi ng Presidente, ito talaga yung hinighlight nyo. Sinabi nga ng Presidente, ang issue, ayan, sana yun? Baka hindi pa nga sinulat ni ito. Buti sinulat nyo ABS-CBN. Nakalibing sa gitna ng article eh. Sabi ni Presidente, ito yung policy.
Hindi naman siguro tama yun. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI tayo, may DOJ tayo. Kaya nila ang trabaho na yan. And that's really where the conflict is. Yun ang sinabi. Kaya ng Pilipino yan eh. Kaya nga mga kutsero, ito nga ang question. Ang question is, kaya naman ng Pilipino. Naghabla na ba kayo? Kasi mga kutsero, naiintindihan ko yung before. Dahil nakaupo pa si Presidente, hindi pa siya makasuhan. Yun yung dati. Si former President Rodrigo Roa Duterte. Kung talagang gigil kayo dyan kay Digong, kung talagang gigil kayo, pakasuhan nyo sa Philippine courts. Kasi meron tayong batas that will punish crimes against humanity and genocide. Kung talagang gigil na gigil kayo dyan na makakuha ng hustisya, quote-unquote, parang hindi naman yata yun ang habol. Parang ang habol lang naman nila makapag-build, tawag dito, makapagkalat ng pangalan nila, makapagpabida. Parang yun lang naman yata habol nila. Kung talaga seryoso kayo na tulungan yung mga naging biktima ng war on drugs, then go ahead. Kasuhan nyo sa Philippine courts. Petition nyo kay ICC na ibigay sa DOJ yung kaso. Para walang issue. Kaso hindi nyo ginagawa eh. Hindi nyo ginagawa. Parang meron kayo ibang balak. Parang ang plano nyo lang talaga is mag-ingay for the sake of meron kayong maibato sa previous administration at meron kayong maipangpuna o meron kayong so that you can drive a wedge between the unity. Ang malamang sa malamang ang nag-umpisa nito yung mga mga those who stand to benefit from the separation of the unity. Sila lang 'yan. Pero mga kutsero, wag po tayo magpabola. Malinaw po yung sinabi ni Presidente. Malinaw po yung sinabi ni Presidente. Hindi po tayo babalik sa ICC, number 1. Parang lang 'yun. It's just a generic comment. Pampalubag loob ba? Pangalawa, ang totoong policy ay hindi tayo magko-cooperate sa ICC. Kasi merong fundamental questions on jurisdiction and sovereignty. So hanggang dito lang po tayo sa video na ito mga kutsero. Okay, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye!